Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan. Isang bagong araw na naman ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Isang bagong pagkakataon upang siya ay pasalamatan, purihin at paglingkuran. Sa bawat umaga, marami tayong kinakaharap na gawain, responsibilidad at mga hamon. Ngunit bago natin harapin ang mundo, mahalagang simulan natin ang araw na nakatingin at nakatayo sa matibay na bato, ang ating Panginoong Hesukristo. Maring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbabago ang Diyos. Maring may mga bagay na hindi natin alam kung paano haharapin. Ngunit maaari tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ang ating lakas, gabay at kanlungan. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, buksan natin ang ating mga puso sa presensya ng Diyos. Hayaan natin ang kanyang salita ang manguna sa ating mga desisyon at ang kanyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama ang Diyos sapagkat kapag si Kristo ang ating matibay na bato, mayroon tayong lakas na harapin ang anumang hamon ng buhay. Magandang umaga muli at naway pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay matatagpuan sa mga awit 94 talatang 18 hanggang 19. Ito po ang sinasabi. Kapag sinasabi kong nadudulas ang aking paa, ang iyong kagandahang loob, Panginoon, ang umaalalay sa akin. Kapag ang aking puso ay puno ng kabalisahan, ang iyong mga aliw ang nagbibigay sa akin ng kagalakan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa ating mga magsasaka. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa aming mga magsasaka na araw-araw na nagsisikap upang magkaroon ng pagkain ang aming mga pamilya at pamayanan. Sila po ay gumigising ng maaga, nagtatrabaho sa ilalim ng matinding sikat ng araw at humaharap sa pagod at maraming pagsubok. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang kanilang mga kamay at kanilang mga pananim. Bigyan mo sila ng sapat na ulan, magandang panahon, masaganang ani at proteksyon laban sa bagyo, tagtuyot, mga peste, sakit ng halaman at iba pang panganib. Ingatan mo ang rin po sila habang sila ay nagtatrabaho sa bukid. Bigyan mo sila ng karunungan upang mapangalagaan ng mabuti ang kanilang lupa at mga pananim. Tulungan mo silang magkaroon ng sapat na puhunan, makatarungang presyo ng kanilang ani at maayos na kabuhayan upang mapag-aral nila ang kanilang mga anak at matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Panginoon, naway huwag naming makalimutan ang halaga ng kanilang sakripisyo. Turuan mo kami igalang, suportahan
at pahalagahan ang mga magsasaka sapagkat sa pamagitan ng kanilang pagsisikap ay napupuno ang aming mga hapagkainan. Sa panahon ng kanilang pangamba at paghihirap, maging lakas kanila. Sa panahon ng kabiguan, bigyan mo sila ng pag-asa. At sa panahon ng masaganang ani, turuan mo silang magpasalamat at kilalanin na ang lahat ng pagpapala ay nagmumula sa iyo. Pagpalain mo po ang aming mga magsasaka, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga lupain, at ang bunga ng kanilang mga kamay. Naway patuloy silang maging pagpapala sa aming bayan at sa buong sambahayanan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang Diyos ang ating umaalalay sa panahon ng kabalisahan. Yun po ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga, mga kaibigan. May mga pagkakataon sa buhay na naramdaman natin na parang madudulas na ang ating mga paa. Maaring dahil sa problema sa pamilya, kahirapan, pagkabigo, karamdaman, mga responsibilidad o mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Minsan kahit malakas tayo sa paningin ng ibang tao, sa loob natin ay pagod na tayo. May mga araw na sinasabi natin, Panginoon, hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Ngunit mga kaibigan, napakaganda ang mensahe ng awit 94:18-19. Hindi sinasabi ng salmista na hindi siya dumaranas ng problema. Sa halip, ipinapakita niya na sa gitna mismo ng kanyang kahinaan at kabalisahan, nariyan ang Diyos upang umalalay at magbigay ng kaaliwan. Kapag sinabi kong nadudulas ang aking paa, ang larawan ng nadudulas na paa ay larawan ng isang taong nawawalan ng katatagan. May mga panahon na pakiramdam natin ay hindi na natin kayang tumayo. Maaring ang ating pananampalataya ay nanghihina, mga kaibigan. Maaring ang ating pag-asa ay unti-unting nawawala. Maaring hindi natin makita kung saan patungo ang ating buhay. Ngunit mga kaibigan, mahalagang pansinin na sinasabi ng salmista, kapag sinasabi kung, ibig sabihin, kinikilala niya ang kanyang kalagayan. Hindi niya itinatago sa Diyos ang kanyang kahinaan, mga kaibigan. Minsan iniisip natin na kailangan nating maging malakas sa lahat ng pagkakataon. Ngunit sa harapan ng Diyos, maaari nating sabihin, Panginoon, nanghihina ako. Panginoon, natatakot ako. Panginoon, nag-alala ako. Panginoon, kailangan ko ang iyong tulong. Hindi kahinaan, mga kaibigan, ang pag-amin na kailangan natin ang Diyos. Sa halip ito ay pagpapakita ng tunay na pananampalataya. Ang iyong kagandahang loob, Panginoon, ay umaalalay sa akin. Ito ang napakagandang bahagi ng talata. Kapag nadudulas ang ating paa, hindi tayo hinahayaan ng Diyos na tuluyang mahulog. Ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang biyaya at tapat ng pag-ibig ang umaalalay sa atin, mga kaibigan. Maaring hindi agad alisin ng Diyos ang problema, ngunit bibigyan niya tayo ng lakas upang harapin ang mga ito.
Maaring hindi niya agad baguhin ang sitwasyon. Ngunit babaguhin niya ang ating puso upang magkaroon tayo ng lakas at pag-asa. Maaring hindi niya ibigay agad ang sagot na hinihingi natin. Ngunit ipinapaalala niya, anak, kasama mo ako. Napakahalaga nito mga kaibigan, sapagkat kung minsan ang pinakamalaking kailangan natin ay hindi agad solusyon sa problema, kundi ang katiyakang hindi tayo nag-iisa. Kapag ang aking puso ay puno ng kabalisahan, hindi lamang paa ang maaaring manghihina. Maaari ring mapuno ng kabalisahan ang ating mga puso. Ang kabalisahan ay maaaring manggaling sa maraming bagay. Nag-alala tayo tungkol sa kinabukasan. Nag-alala tayo tungkol sa ating pamilya. Nag-alala tayo tungkol sa ating trabaho, sa ating mga anak, sa ating kalusugan at mga pangangailangan. Minsan, nag-alala tayo kahit hindi pa nangyayari ang bagay na kinatatakutan. Kapag pinahintulutan natin ang kabalisahan na kontrolin ang ating isip at puso, nawawala ang ating kapayapaan. Di ba? Nawawala ang ating kapayapaan. Kaya kailangan nating dalhin ang ating mga alalahanin sa Panginoon, mga kaibigan. Dalhin natin ang ating mga alalahanin sa Diyos. Hindi ibig sabihin nito na wala na tayong mararamdamang takot. Ang ibig sabihin nito ay hindi natin hayaan ang takot ang maging Panginoon ng ating buhay. Ang Diyos, mga kaibigan, ang Diyos ang dapat nating pagkatiwalaan. Ang iyong mga aliw ang nagbibigay sa akin ng kagalakan. Napakaganda. No? Napakaganda ng sinabi ng salmista. Ang iyong mga aliw ang nagbibigay sa akin ng kagalakan. Ang Diyos ay hindi lamang umaalalay, umaaliw din niya tayo. Kapag ang mundo ay nagsasabing wala ng pag-asa, ang Diyos ay nagsasabing magtiwala ka sa akin, kaibigan. Anak, magtiwala ka sa akin. Kapag sinasabi ng ating takot, hindi mo ito kaya. Ipinapaalala ng Diyos, kasama mo ako, anak. Kapag sinasabi ng ating puso, hindi na ito magbabago. Ipinapaalala ng Diyos na siya ay Diyos na makapangyarihan at tapat sa kanyang mga pangako. Ang tunay na kagalakan, mga kaibigan, ay hindi nangangahulugang wala tayong problema. Ang tunay na kagalakan ay ang pagkakaroon ng katiyakan na kahit may problema, kasama natin ang Diyos. Ang presensya ng Diyos ang ating lakas. Minsan, gusto nating alisin agad ng Diyos ang lahat ng problema. Ngunit may mga pagkakataon na ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok upang turuan tayong mas malalim na umasa sa Kanya. Sa gitna ng pagsubok, mga kaibigan, natutuhan nating manalangin ng mas taimtim. Sa gitna ng kahinaan, natutuhan nating umasa sa Kanyang lakas. Sa gitna ng kabalisahan, natutuhan nating ibigay sa Kanya ang ating mga alalahanin. At sa gitna ng luha, natutuhan nating makita na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang pagsubok ay maaaring magpahina sa atin. Ngunit maaari rin itong maging lugar kung saan mas makikilala natin
ang katapatan ng Diyos. Huwag kang susuko dahil lamang sa nadudulas kang paa. Maaaring ikaw ay dumaraan ngayon sa isang mahirap na sitwasyon, kaibigan. Maaaring pakiramdam mo ay hindi mo na kayang magpatuloy. Ngunit kaibigan, tandaan mo ang mensahe ng awit 94:18. Kapag nadudulas ang iyong paa, may Diyos na umaalalay. Hindi sinabi ng talata na hindi tayo kailanman madudulas. Ang ipinangako nito ay kapag tayo ay nanghihina, may Diyos na handang umaalalay sa atin. Kaibigan, kung ikaw ay bumagsak, bumangon ka. Kung ikaw ay nanghihina, manalangin ka sa Diyos. Kung ikaw ay naliligaw ng direksyon, hanapin mo ang Panginoon. Kung ikaw ay nababalisa, ilapit mo sa Kanya ang iyong puso. At kung hindi mo na alam ang susunod mong hakbang, magtiwala ka sa Diyos sa isang hakbang lamang. Dalhin natin sa Diyos ang ating kabalisahan. Hindi kailangang dalhin nating mag-isa ang lahat ng ating mga problema. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Hindi natin alam ang mangyayari bukas. Hindi natin kayang baguhin ang nakaraan. At hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng tao. Hindi natin kayang lutasin ang lahat ng problema. Ngunit kaibigan, maaari nating sabihin, Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Kapag ipinagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga alalahanin, hindi ibig sabihin na wala na tayong gagawin. Sa halip, ginagawa natin ang ating bahagi habang nagtitiwala na ang Diyos ang may hawak ng resulta. Ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng magandang panahon. Madaling magpasalamat sa Diyos kapag maayos ang lahat. Madaling sabihin na mabuti ang Diyos kapag may trabaho ka, may pera, malusog ang pamilya, at walang malaking problema. Ngunit ang mas malalim na pananampalataya ay makikita kapag kaya pa rin nating sabihin, mabuti ang Diyos kahit may problema. Tapat ang Diyos kahit hindi ko pa nakikita ang sagot. Kasama ko ang Diyos kahit hindi ko nauunawaan ang nangyayari. Ito ang uri ng pananampalatayang makikita sa awit 94:18-19. Mga kapatid, mga kaibigan, ang buhay ay hindi laging madali. May mga araw na tayo ay malakas at may mga araw na tayo ay mahina. May mga panahon ng tagumpay at may mga panahon ng pagsubok. Ngunit kaibigan, sa lahat ng panahon, may isang katotohanang maaari nating panghawakan. Kapag nadudulas ang ating paa, ang Diyos ang umaalalay. Kapag puno ng kabalisahan ang ating puso, ang Diyos ang nagbibigay ng kaaliwan. Kapag nawawala ang ating pag-asa, ang Diyos ang nagpapaalala na hindi pa tapos ang kanyang ginagawa. Kaya kaibigan, huwag tayong susuko. Huwag kang sumuko, kaibigan. Huwag nating hayaang ang problema ang magdikta ng ating kinabukasan. Huwag nating hayaan ang takot ang mangibabaw sa ating puso. Sa halip, lumapit tayo sa Diyos at sabihin, Panginoon, kapag ako ang nanghihina, ikaw ang aking lakas. Kapag ako ay nadudulas, ikaw ang aking umaalalay.
Kapag ang aking puso ay puno ng kabalisahan, ikaw ang aking kaaliwan. At kapag hindi ko na alam ang aking gagawin, tutulungan mo akong magpatuloy. Ang ating Diyos ay tapat. Ang kanyang biyaya ay sapat. Ang kanyang kamay ay laging handang umaalalay. Kaya sa anumang pagsubok sa kinaharap natin ngayon, magtiwala tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot, huwag tayong susuko, sapagkat ang Diyos na umaalalay sa atin noon ay siya ring Diyos ang umaalalay sa atin ngayon at magpapatuloy na umaalalay sa atin bukas. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong presensya at sa mga pagpapalang aming natanggap. Salamat sa aming mga magsasaka sa buong sipag at tiyagang nagsisikap upang magkaroon ng pagkain ang bawat pamilya. Panginoon, patuloy mo po silang ingatan sa kanilang mga gawain. Pagpalain mo ang kanilang mga pananim. Bigyan mo sila ng magandang panahon, masaganang ani, sapat ng kabuhayan at lakas sa bawat araw. Naway maramdaman nila na hindi sila nag-iisa sapagkat ikaw ay laging kasama nila. Pagpalain mo rin ang kanilang pamilya at ng bawat taong tumutulong sa kanila. Tuluan mo kaming pahalagaan ang kanilang sakripisyo at maging instrumento ng iyong pagmamahal at tulong sa kanilang buhay. Sa aming pag-uwi, samahan mo kami, ingatan mo kami sa lahat ng panganib at patuloy mo kaming gabayan sa aming mga gawain. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at ipinagpapasalamat sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at Panginoon na tagapagligtas. Amen at amen.